astig ah. Okay. Thank you, te, sa iyong katanungan. And then, lipat naman ako rito kay Joseph Solis Alcaide Alberici. Okay, Brother Joseph, please click unmute. Magandang gabi po. Hello, good evening sa iyo, bro. So may tanong po ako kasi may mga tuligsa sa mga simbahang protestante at sa mga kolehiyo, sa mga universidad na ang dahilan po kung bakit ang Pilipinas hindi tayo nagsasalita ng Espanyol ay dahil sa mga praile na mga Espanyol na ipinagkait sa ating mga ninuno. So ang naging thinking ko, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas hindi tayo tulad ng Mexico, pero kasi na Spanish-speaking country ay dahil ipinagkait sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. At plus pa, ang Bible lang po na Spanish na aking nabasa, yung Bible pa ng protestante, yung Reina Valera. So, ang tanong mo, bro? Yeah, yan po ang aking tanong kung bakit talaga na hindi pinalaganap ng mga praile ng mga Espanyol ang wikang ang Spanish sa ating bansa noong nasa Pilipinas pa sila. Okay. Bakit ang Brother Tata, bakit daw hindi pinalaganap ng mga praile ang wikang Espanyol nung nasa Pilipinas daw sila, Brother Tata? Brata? Mukha yatang iniwan tayo ni Brother Tata. Hello? Dito na lang kay Brother Wendell na lang. Brother John bro, di ba't sabi niya magpapaalam nga siya? Ay, di ko narinig. Sige, Brother Wendell, baka may alam ka ito, Brother Wendell. Okay, una, hindi man totoo na itinuturo yung Espanyol during the Spanish era. Bakit? Nagiging kabahagi noon, particular na sa edukasyon, ang Spanish language. Pero, unti-unti itong nawala ng humalili ang Amerika, ang mga Amerikano, at nagiging international language natin ang English. Kaya nga before sa Amerikano, sa US, yung mga dokumento noon kahit na sa SIC registration nakasulat yan sa Spanish. Halimbawa yung nilagdaan sa pagparehistro sa Securities and Exchange Commission, Articulos de Incorporación, yun po'y Articles of the Incorporation. Articulos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación. So, meron tayong mga ninuno na magaling Spanish. Dahil kabahagi yan, sila si Rizal, marunong sila. At hindi lang yan, sa Zamboanga City, yung kanilang lingwahe diyan ay may halong Spanish. Hanggang ngayon. Ano, yung Chabacano? Yes. Halong Spanish yun. Pero Joseph? Ang aking ko pong advocacy talaga ay gusto ko po na ma-revivir ang paggamit ng wikang Espanyol sa ating bansang Pilipinas kasi right now, ideban ang Spanish sa BPO industry. Malaki ang sahod, 70,000 to 80,000 ang salary per month, pesos per month. Pero ang problema lang kasi sa Pilipinas, hindi tinuturo ang Spanish or Espanyol sa elementary at sa high school. Sa college lang. Kaya ang dating, ang Espanyol ay wika para sa mga elitista.
para sa mga alta sosyedad. Kaya ang tuligsa ng mga nasa ibang sekta na ipinagkait ng mga fraile, mga Espanyol sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. Ngayon, ganito bro. Kung sa tingin nila na ipinagkait, sa tingin nila na ipinagkait ng mga fraile sa Pilipinas o wikang Espanyol, sana sila na lang ang nagturo. Sana sila na lang yung nagturo, bro, para ang mga Pilipino matuto ng wikang Espanyol. Hindi yung tutuligsain tayo, wala namang ginawa. Okay sana kung merong ginawa, kaso walang ginawa kaya sa mga tumutuligsa ng mga sulpot, no? Sa mga tumutuligsa ng mga sulpot dyan, much better siguro na sa halip na tumuligsa kayo, kung sa tingin ninyo mahalaga ang pagturo ng Spanish, kayo na lang ang magturo, hindi na yung ano pa kami, istorbohin pa kami sa bagay na yan. Hindi yung ganyan, bro. Kasi sa ating panahon ngayon talaga, international talaga language talaga yung English. Kaya nga napakamahal ng ng salary ng Spanish kasi bihira lang ang natututo ng wikang Espanyol. Ultimo nga tsabaka hindi talaga makapagsalita ng straight na Spanish Bakit? Tsabaka broken Spanish yun Pero sa kung ang isang Pinoy gusto magtrabaho sa Europe at sa Latin America, advantage talaga kung marunong mag-Espanyol. In fact, medyo disadvantage pa para sa mga Pinoy na English only lang ang alam na salitain sa mainland Europe. Wala tayong magagawa, bro, kung kahit saang lugar ka pumunta. Halimbawa, punta ka ng Thailand. Punta ka ng Thailand, salita ka ng Spanish, doon di ka naman maintindihan. Pero mas mabuti talaga na para sa akin lang, mas mabuti talaga na dalawa na lang na international language ang ituro sa paaralan sa Pilipinas. Kasi yung pagtuturo ng mother tongue, yung Cebuano, Ilocano, failure. Nag-fail siya, kaya ipinasuspend ang DepEd. Kaya gusto ko na ang i-focus na lang sa ating education system. Mag-English na lang po tayo at mag-Espanyol na lang po tayo para ang next na generation ng mga Pilipino, pwede na po tayo magpadala ng missionary sa Latin America. Sa Latin America ngayon, dumadami na ang mga protestante. Hindi ako naniniwala na walang Katoliko. Hindi ako naniniwala na walang Katoliko doon. Yes. Kabahagi sa mga misyonaryo ng simbahang Katoliko na pag sila ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa, mag-aral talaga ng lingwahe sa naturang bansa. Yung sinabi niya na gusto niya na magiging international ang Spanish language, sapay nangangailangan yan ng executive order ng Pangulo at ang pagiging medium of instruction in the education system, nagpalabas na ng executive order number 210 tungkol diyan. So gayon din ang kaugnay sa Spanish language. Pero kahit ano man ang lengguwahe sa iba't ibang bansa, kabahagi ng mga misyonaryo natin bago sila ipadala ang pag-aaral ng lengguwahe at kultura bago ipadala sa iba't ibang bansa, no? So kaya nga kung tingnan natin, marami ang mga protestante sa ibang bansa, pero makita natin galing ako sa Dubai last week, minsan na tayo makakita ng mga protestante, ang daming mga Katoliko sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, ang daming Katoliko talaga, no? So pero yung mga misyonaryo natin,
nag-aaral talaga sa mga lingwahe sa naturang bansa at pati na kultura. Yun. Yun yung sinasabi ko. Kasi kung punta ka ng Thailand, mag-i-Spanish ka doon, hindi ka maintindihan. Ay, ang aking gusto ko po na medyo mag-focus lang tayo sa English at sa Spanish para yung Pilipinas lang, hindi masyadong nakafocus lang American-centric. Na pwede rin na makikitay po tayo, makik-alyansa po tayo sa mga bansa na nagsasalita ng Spanish tulad ng Espanya, Mexico, Argentina, Peru at Colombia. Pwede gamitin yung mga bansa sa Latin America na launching pad ng mga Pilipino na gusto makapasok sa Estados Unidos. Maganda niyan bro, maganda niyan siguro ay kung sino marunong ng Spanish, magturo, mag-tutorial, magturo sa mga gustong matuto para makapagtrabaho sa mga BPO na nagbibigyan ng Spanish service dahil mas malaki yung salary doon, magturo na lang sila. Kasi kung sasabihin natin, hintayin natin ng desisyon ng gobyerno dyan, mukhang abutan kami yata ng walang Pondo kasi ang kailangan at kailangan pa na mag-hire pa ng native speaker ng Spanish kung ang intensyon palaganapin muli ang wikang Espanyol sa Pilipinas na gawin na rin na kakumpetensya ng English kasi sa sistema natin sa language education sa Pilipinas pati ang pagsasalita ng Cebuano ay medyo hindi pwede magsalita ng Cebuano sa academic at professional setting. Kailangan talaga na mag-English at ang gusto ko po yung equally na prestigious na language international pa din tulad ng Spanish. Bro, may tanong ka ba tungkol sa faith, tungkol sa Catholic faith at sa Biblia po? Yeah, Meron ba? Meron. Ang aking tanong ko po, sa totoo po lamang, matagal po ako, kasi yan ay isa sa mga dahilan ko kung, to be honest, matagal na po akong umalis sa Katoliko. Ang rason ko po kung bakit umalis ko sa Katoliko, may isang pari noon na sinabihan ko na huwag mag-aral ng Espanyol. So, kaya talaga na pinagloloko kayata bro kasi si Jose Rizal, Spanish magsalita, Katoliko yun. So, nung naging protestante pa ako, mas in-encourage pa nga ako na mag-aral ng Spanish. Ini-encourage kayo, hindi ka magturo. Brajando, iniwan niya ang tunay na iglesia dahil lang sa Spanish na language. Kawawa ka naman, kawawa naman yung kaluluwa mo bro. Pinagpalit niya sa iglesyang tatag lang ng tao. Iniwan mong tatag ni Cristo partang dahil lang sa Spanish language. Ay, kasi sa protestante kasi mas open sila na magbasa ng Biblia, i-memorize ang bersikulo. Sinong founder ng anong iglesia nilipatan mo, bro? Baptist. Sinong founder ng Baptist? Sinong founder ng Baptist? Sino? Sagutin mo, bro. Sagutin mo, sino ang founder ng Baptist? Of course, ang founder ng Baptist si John Smith. Ayun. Isang English. So, Pero iniwanan mo ang iglesyang tatag ni Cristo, sumanib ka sa Baptist para lang matuto ng Spanish? gusto ko po na makapunta ako ng Latin America. Di pumunta ka doon, mag-aral ka doon, ba't kailangan palibot ang Baptist? Kasi ang problema kasi sa kabataan ko po, diniscourage po ako ng paring Katoliko. Alam mo kapatid. Bro, sa Baptist ba nagsasalita sila ng Spanish? May kilala po ako na misyonero na Baptist. Galing No. Ang tanong, kaya ka lumipat because of the Spanish word. Lahat ba ng sinalihan mo? Lahat ba na sinalihan mo nagsasalita ng Spanish?
Hindi po, pero Ay, hindi naman pala eh. pero intention ko po na someday makalipat po ako sa Latin America. Ay, kung gusto mo makapunta sa Latin America, bro, pag-aralan mo ang lingwahe nila para makapunta ka doon. Hindi na kailangan na lumipat ka. Tingnan mo mga baptist na kakadibate namin, walang alam sa Espanyol. Walang alam sila sa Spanish eh. Ano ba nangyari sa Lahat ng baptist na nakadibate namin, bro Joseph, walang alam sa wikang Espanyol. Pero Wari pa to, pwede ka naman punta ka ng Latin America, mag-aral ka ng lingwahe nila. Ayaw, matututo ka na. Tumira ka doon ng 1 taon. Ilang Brad buwan lang, Endo. matuto ka na ng kanilang lingwahe. Di na kailangan lipat ng baptist. Brother Ando. Yes, Brother Wendell. Kapatid, dahil baptist ka, so at nagbaptist ka dahil gusto mo ng Spanish language. Alam mo ba, yung baptist na yan, hindi naniniwala ng purgatorio. Spanish language yan, purgatorio. Ano? yan talaga ang isa sa mga rason kung bakit doctrinal ang pag-usapan. O ngayon Okay. baptist ka na. Ngayon, nabasa mo ba sa Bible sa unang Pedro 3:19 ang nakasulat, asique al purgatorio? Nabasa Dedico mucho tiempo por boca de Noé, yun ba? la fabricación del arca, el padre se entiende, el porcarcel, el purgatorio. O sige, isalin mo yun, bro. Isalin mo sa English yun o Tagalog. Sige, kasi A los tinuruan ka tales sa baptist. predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé, la fabricación del arca, el padre se entiende, el porcarcel, el purgatorio. Sige, isalin mo. Baptist ka na ngayon eh. Dinidiscourage ka ng ano daw, ng Spanish yun. Spanish yun. I-translate mo nga. Oh, hindi na makasagot. Sige, translate mo yun. Kaya ka lumipat sa Baptist kasi sabi mo, ini-encourage ang magbasa, mag-aral ng Spanish. I-translate mo ngayon sinabi ni Brother Wendell, Spanish yun. Sige, i-translate mo. Yan. Nakasulat yan sa unang Pedro 3:8-19. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé, la fabricación del arca, el padre se entiende, el porcarcel, el purgatorio. Oh, pakisalin. Baptist ka na ngayon. Sige, ini-encourage ka. Isalin mo. At sabi niya, walang purgatorio sa Biblia. Sige, Meron yan. na. Binasa nga, Spanish yan. purgatorio yun. Sige, basa. Sabi niya, wala Kung eh. Sige. kung i-translate sa iba pa mga wika, hindi talaga I-translate mo yun. pero sila po purgatorio. Hinahamon kita, i-translate mo Ang layo. yun. Kasi Dapat translate sa kasi ito. nag-baptist ka para matuto ng Spanish. Ngayon, Oo. i-translate mo yun. Ayun, butata na. Hindi na makasagot. Ito. Nabasa yan, di ba? Spanish yan. Oh, ito. Unang Pedro 3, wala daw purgatorio. No. Wala daw, ha? Pero gamitin natin Spanish Bible, unang Pedro 3:8-19. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé, la fabricación del arca, el padre se entiende, el porcarcel, el purgatorio. Oh, pakisalin. Salin mo. Talaga. Tagal. Walang purgatorio sa sinisilip mo kasi- walang purgatorio. Ang sinisilip mo kasi Reyna Valera, hindi naman Reyna Valera ang binasa ni Brother Wendell eh. Hindi So, mo. isalin mo. Isalin mo yun. Sa akin na lang i-translate sa English. Akin i-translate at the same time, Christ suffered at one. Hindi yan, bro. Hindi yan ang hinahamon sa Hindi iyo. yan. Yan talaga. Hindi yan ang hinahamon sa iyo. Ang hinahamon sa iyo, yung binasa ni Brother Wendell sa La Sagrada Biblia. Hindi yung Reyna Valera. Ha? Sige, Hindi yung Brad Reyna Jando, Valera. palitan natin. Palitan natin. Sige. Sige. 95. Oh. Batay sa binasa nimo na unang Pedro Reyna Valera translation. Reyna Valera sa Unang kanya. Pedro Kapitulo 3 versikulo 19, na kulungan ng mga espiritu.
Tanong, Talaga. dahil kayong mga baptist, wala kayong purgatorio, sa binasa nimo na kulungan ng espiritu, kung meron kayong impyerno at merong langit, plus nabasa mo yung kulungan ng espiritu, anong tawag yan sa kulungan ng espiritu kung hindi yan purgatorio? Sagot. Dili na pero dili na sa purgatorio. Ano nga yun? Ano nga? Eh, ano ano nga nga? tawag? Ano tawag? Ano? Kulungan ng mga espiritu, ano tawag? Butata na naman. ano ang tawag? Dili na siya. O sige, yung kulungan ng espiritu bro, yung kulungan ng espiritu, langit ba yan? O hindi? Either langit o impyerno lang. Oh. Langit o impyerno. Di, sagutin mo, langit ba o hindi? Langit ba yan o hindi? Langit o Nagwala na yan. Oh, wala na. Yung kulungan ng espiritu, langit para sa'yo? Ano? Sige, pakitaan mo kami ng galing mo. Yung langit na. Langit. yung kulungan ng espiritu, langit 'yon. Tapos yung mga nandoon, mga suwail sa panahon ni Noe, langit 'yon. Hisagutin mo nga. Yung bilangguan ng mga espiritu sa unang Pedro 19, ang nakabilanggo diyan yung mga suwail sa panahon ni Noe, langit ba 'yan? Ano? Butata na. Sagutin mo. Joseph Solis, sagutin mo. Yung bilangguan ng mga espiritu kung saan nakabilanggo ang mga suwail sa panahon ni Noe, langit ba yan? Yes or no? Dili na siya. Hindi siya langit o Oh. impyerno. Hindi siya sige, langit o sige. impyerno. Pero wala siya. Hindi siya. Ibig sabihin, purgatorio yan. Oh, ano nga? Hindi siya langit, hindi siya impyerno. Ano siya? Sagutin mo naman. Ano siya? Hindi siya langit, hindi siya impyerno. Then ano siya? Wala, butata na. Pakisagot bro. Ano yan bro? Kung hindi yan langit, hindi impyerno, ano yan? Tagal naman. Napipi na bro. Sige, bigyan mo naman kami ng logical na answer. Logical na answer, wag yung pilosopo na hindi nabasa sa Biblia mo. Logical na answer. Kung hindi langit at hindi rin impyerno ang bilangguan ng mga espiritu, ano yon? At langit na langit siya ang importante. One save, always Hindi yan ang issue bro. Ang issue bro. Hindi ba, ang issue dyan, anong lugar yan, yung bilangguan ng mga espiritu? Ang nakabilanggo dyan yung mga espiritu ng mga suwail sa panahon ni Noe. Hindi siya langit kasi mga suwail yan. Hindi rin siya impyerno kasi pinuntahan ni Kristo pinangaralan. Kung hindi yan langit, hindi yan impyerno, anong lugar yan? Ano na siya? Wala. Brajando. Yes, Barwindel. Palitan na lang natin, natin. Okay, go ahead. Kayo bang mga baptist, ang aral ninyo ay nakasulat talaga sa Biblia? Unat? Talaga nakasulat sa Biblia? Ang aming paniniwala kasi na hindi kailangan ng bautismo. Hindi kailangan bautismo. Hindi prerequisite ang magpabautismo para maging ligtas. Sige. Saan mababasa sa Biblia yun? Sundan natin. Sige. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa Marcos Kapitulo 16, ang maniniwala at magpabinyag ay maliligtas. Tama yon o mali? Eto, basahin ko. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tama yan o hindi? Ay, hindi kailangan na magpabautismo.
Sagutin mo, bro. Hindi muna. Hindi prerequisite ang Sagutin mo, bro. Magpapaw- Tama yun, ba yan? nakasulat. Tama ba yun o mali? Sagot. hindi yan tama, hindi yan tama. Ang nakasulat, hindi tama pala. Very good, ito baptist na ito. Follow up natin. Saan mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang binyag para maligtas? Ganyan. Saan Sabi talata, mo bro? sabi mo yan kanina, bro. Saan talata sa Biblia na hindi kailangan na babautismohan para maligtas? Biblical kayo, kamo. Sige nga. Sige. Kasi ang binasa, Asan na ba? para ka maligtas, pabautismo ka. Sige, ikaw naman, showdown, ikaw naman. Saan ang Biblia natin mababasa na hindi kailangan magpabautismo para maligtas? Hindi talaga tinuro yun, ha, na mga kapatid, huwag kayong magpabautismo para kayong maligtas. Yun talaga mababasa ganon. Sige, go. Hindi, kahit hindi mabautismuhan, maliligtas kayo. Yun talaga ang turo, ha? Baka tumakbo ka doon sa nakapakong magnanakaw. Nakapako na yun, kayo mga hindi nakapako. Doon tayo sa mga hindi nakapako. Huwag mong idamay yung nakapako. Sige, bigyan mo kami talata. Na wag. Lata. Sige, talata. Na Hindi na kailangan magpabinyag, ha? hindi na kailangan ng bautismo para maligtas. Talata ha. Talata, ha? Una Korinto. Chapter 1, Kapitulo 1, versikulo 14. Okay, 1:14. Tingnan natin kung sinasabi ito na huwag kayo. Una Korinto. Basahin ko kung meron ba itong huwag kayong magbabautismo. Kapitulo 1, versikulo 14. Tingnan natin. Hindi kailangan- Tingnan natin kung may nakalagay ba dito na huwag kayong mababautismo. Sabi, salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Meron palang binautismohan si Crispo at si Gaius Pero hindi yan talaga. Hindi yan ang hinahanap, bro. Ang hinahanap sa iyo, saang talata sa Biblia na huwag kang magpabautismo kung gusto mong maligtas. Kasi dito, binautismohan si Crispo at Gaius. Doon ka sa yung talata na sinasabi mo. Maliban. Intindihan mo yung nakalagay, bro. Maliban. Kina Crispo at Gaius. Nabautismohan si Crispo at Gaius. Kaya hindi kailangan. Asan yung sa'yo Yung na palang na hindi kailangan ng bautismo? Kailangan. Asan? Hindi kailangan, yung word na hindi kailangan para maliligtas. Hindi kailangan bautismo para sa kaligtasan. Asan na? Wala na, tulala na to. Ating basahin yung binasa ni Brother Wendell ate tuloy sa 21. Sabi ganito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan na namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nagkabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Yan. Bautismong nagliligtas sa inyo. Asan yung talata mo na ang bautismo hindi kailangan para maligtas ang tao? Yun ang talata ibigay mo. Wala, tulala na. Maganda to, nakipagsubukan sa punto por punto, mapunto por punto ka ngayon. So, nakita mo pinagkaiba ng iniwanan mong iglesia sa nilipatan mo ngayon. Sige, asan talata mo? Tagal naman. Tulala na to. Ibigay mo na. Nabigay kami. Straight to the point. Straight to the point. Ikaw naman ngayon magbigay. Asa na? Lumayas na. Lumayas na. Umalis na yung yung nabutan.
Hindi na nakasagot. O yan. Sige, mga sulpot, pumasok ba kayo at magkipagsubukan sa punto por punto at mapupunto por punto kayo? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.